Hello guys, good morning sa inyong lahat at kumusta kayo sa mga kapwa ko kamangyan? Kumusta po kayo sa lahat ng mga taga Mindoro? Shout out po kayo, yung lalong-lalo na yung mga sumusubaybay po sa ating channel ng mga taga Mindoro ng mga kapwa ko kamangyan. Shout out po sa inyong lahat. At syempre shout out sa mga kapwa ko OFW na nagpaplano ding maging RTL chicken racers, no. So maraming salamat sa suporta, sa panonood, and ngayong umaga po na ito ay pag-uusapan natin is yung magkano ba ang puhunan at gastos doon sa 100 heads na RTL chicken. So may nagtanong po sa atin na kaibigan natin at marami din po kasi nagtatanong sa mga comment section. So pag-usapan natin yan pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, welcome back. Maraming salamat. Katulad ng nasabi ko kanina ay ang pag-uusapan natin is yung magkano nga ba ang puhunan at kita doon sa 100 heads na RTL chicken. Kasi yung kaibigan ko ay nagtatanong, gusto daw niya na ito na lang ang asikasuhin kasi ang kanyang trabaho ay toxic, no? Daming paperworks na ginagawa at kung ano-ano pa, tapos hindi naman ganun ka taas ang sahod, no? So anyway, so gusto niya na magsimula ng sarili niyang ganitong RTL business pansamantala, no? Sa bahay lang kumikita pero hindi ganun ka toxic, no? Stress reliever pa nga actually. So para i-answer natin yung question na yan at yung mga kaibigan natin na nagko-comment din at nagtatanong. So unang-una guys, ang kailangan natin na i-provide o make sure na meron tayo is yung housing. Dapat meron kayong mga housing na paglalagyan na inyong mga manok secure, maayos, malinis, yan dapat yan. So kung meron na kayo niyan, hindi na kayo gagastos para dyan, no? Yung mga lumang piggery ninyo, ayusin ninyo, bubungan nyo, tapos pwede nyong gawin yan na RTL housing. Or kung wala naman ay magpatayo kayo ng katulad nitong nakikita ninyo, pawid lang bubong, kalap lang yung kahoy, tapos kawayan yung dingding, mga ganyan, pwede rin yan, mas mura yan. So kung wala pa at kailangan yung gumastos, mga nasa around 10,000 pesos ang magagastos nyo para dun sa housing ng 100 manok, okay? So kailangan nyo din yung mga cages, no? Syempre kailangan may mga battery cages kayo. Ang bilhin nyo kung may mabibili kayong second hand, pwede rin. Kung basta maganda pa, maayos pa, malinis, i-disinfect nyo lang bago nyo gamitin. Or pwede kayong bumili ng brand new na katulad ng ginawa ko. Mga nasa around 7,800 ang isa nyan, no? So pag tumaas yan, medyo mahal. Pag may mauha kayong mura, mas maganda, no? So mga nasa around 15,600 ang dalawang cages, no? Ang capacity niyan ay 96 heads, no? So magpadagdag na lang kayo ng isa pang kulungan na pwede nyong idagdag para doon sa apat, no? So ipadagdag nyo na lang doon sa pagkukuhanan ninyo. Yung isa ay gawin yung parehas ninyong gawing 50 instead na 48 ang laman, no? Or pwede nyo naman niya ipa-customize, no? So 15,600 ang inyong magagastos sa cages kung yan ay para sa 100, no, na manok. Ang pinaka medyo mahal dito mga kamangyan, no, ay yung tinatawag natin na RTL chicken. Ito yung mga ready to lay chicken na pagdating dito sa bahay ay pagdating sa mga poultry niyo ay mga few weeks na lang mangingitlog na siya. Yung mga vaccinated na to, medyo maayos na to at ready to lay na tong mga to. Hindi ka na mag-aalaga mula sa pagkasisiw, no? So 41,000 yung 100 heads, mga around ganyang figure, no? So medyo mahal ngayon ang manok kasi magdi-December, no? So nagkakaubusan, lahat gustong bumili ng RTL chicken, kaya medyo kinukulang na supply ng RTL chicken. So
Yan ang inyong unang kailangan, housing, cages at saka yung inyong RTL chicken, no. So all in all, yung 10,000, 15,600 at saka 41,000, 66,600 ang inyong capital outlay, initial capital outlay, no. So lahat yan, pag meron ka yan, okay na yan. Ngayon, kung ikaw ay aalagaan mo to, yung first month nito, almost wala ka pang kikitain dyan kasi hindi pa masyado nangingitlog ang mga manok mo. Kung mangitlog man yan, isa, dalawa, mga ganun everyday, hindi masyado madami. Mga 4 weeks pa after, saka pa lang yung magsisimula mangitlog. At doon ka palang kikita. So kailangan may buffer ka. Meron kang konting pondo para pampakain, pambayad sa kuryente, pambili ng vitamins and supplements at saka mga medications para sa iyong mga RTL chicken. So for 1 month. Yung 100 chicken ay kakain niya ng 11 kilos na feeds sa loob ng isang araw. So 32 pesos ngayon ang current prices, average price ng feeds na gagamitin ninyo. So 32 times 11 kilos is 352 pesos per day. Pag tinimes mo yan sa 30 days, yung isang buong buwan mo na gastos para sa iyong mga manok, yan ay mga nasa 10,560. Siyempre, kuryente, matipid lang yan. Kumuha ka ng mga mumurahin na LED, 2 LED lang kailangan yan. Mga yung 5 watts o 12 watts pwede na yan, maliwanag na yan. So mga nasa 100 lang ang magagastos mo na kuryente dyan. Yung mga vitamins, minerals, medications, mga nasa 200 pesos lang yan every month na magagastos mo. So mga nasa around 10,860 ang total expenses mo sa first month of operation mo. So yung iyong housing, cages, chicken at saka yung first month expenses mo. Ngayon, magkano ang total mo na expenses? 77,460. Yung 66,600 plus yung 10,860, 77,460. Ito yung iyong capital outlay, no? Ito yung unang capital outlay mo sa isang buwan. Ngayon, magkano naman ang posibleng kitain ng 100 heads na chicken, no? So guys, kailangan maging open-minded din tayo dito kasi ang problema dito minsan ay nag-i-expect tayo, mataas ang expectation natin. Malaki kasi puhunan, magkano ba ang return? So kailangan makalculate din natin yan. Worth it ba na mag-alaga ng 100 heads na chicken kung ang kikitain mo ay ganito lang? Okay? So average na itlog ng isang manok sa ng lahat ng manok, so yung 100 heads mo is mga nasa around 85%. Yan yung yield mo, no? Conservative calculation ito. Ibig sabihin, pwedeng mas mataas dito. Ang iyong ang iyong itlog na makokolekta ay posibleng umabot ng 95-98% every day, no? Depende yan sa iyong pag-aalaga. Anyway, so ang iyong income is 100, calculate lang natin sa 85% conservative, no? 100 times 85% is 85 eggs per day. So times mo yan sa 30 days, 2,530, 550. So times mo yan sa conservative na price na 7 pesos sa market ngayon, 7 pesos. Pero hindi ganyan ang presyo ngayon. Ang presyo ng itlog ngayon, pinakang nakikita ko 8, 9, 10 pesos, no? Actually 10 pesos na ang bentahan ng small ngayon bawat isang itlog. So total na yung 2,550 times 7 pesos is 17,850 pesos per month ang iyong gross income dyan. Medyo malaki yan. Pero kung iyong i-calculate yan sa 8 pesos, 10 pesos, 20 pesos, mas malaki yung kikitain mo. Okay? So kung mabibenta mo ang itlog ng sarili mo tapos 10 pesos ang benta mo, per tray ay nasa 300, okay yan. Mas malaki ang kikitain. Ngayon, yung 17,850 mo, ima-minus mo yung monthly expenses mo, which is 10,860. Ang mga titira na lang sa'yo is yung 6,990. Okay? So ngayon, yung 6,990 ang iyong monthly gross income. Okay, so monthly gross income ito. And then monthly gross profit.
no, hindi pa ito yung mismong profit mo. Ngayon, syempre, yung 66,600 mo na initial capital outlay mo, i-divide mo ngayon yan sa 20 months, which is yung 20 months ang buhay, commercial life ng iyong manok. More than that pa yung iba, syempre, conservative yung 20 months. Kalimitan, pag 20 months na, bumababa na ang production, ibinibenta na, nagkakal na. Ngayon ay papalit na ng mga manok. So, ibig sabihin, ang pwede mong kitain sa isang buwan ay 690, yan yung gross profit. So yung 66,600 mo, i-calculate mo sa 20 months yan, 3,330 ang iyong kailangan, no? So babawasin mo yan ngayon dun sa iyong 6,990 para na sa ganon masambot mo yung iyong pinuhunan. Dahil otherwise, pag hindi mo ginastos yan, wala ka na uling pambili ng susunod na 100 heads chicken sa susunod na cycle. So 6,990 minus 3,330, ang magiging net profit mo sa isang buwan is 3,660 pesos. So yun ang iyong kikitain monthly. Okay, kung ikaw ay nagtatrabaho at supplement income lang ito, okay to. Pero kung ito ang basis ng iyong income, hindi siya masyado maganda. Pero kung mabibenta mo nga ng another 2 pesos more yung iyong itlog o 3 pesos more, kung itatimes mo yan sa 2,550 na eggs, ay napakalaki niyan. Aabot pa yan ng mga nasa 6,000-7,000. Okay? So, itong ating calculation, conservative yan. Kung nag 95% pa yan, mas mataas ang iyong kikitain. Okay? So, yun. Mas maganda na makita yon at na makita na ganun ang presyo. Siyempre, pag nagkal kayo, yung 100 heads mo, idadagdag mo din sa iyong income. No? So, ang iyong manok ay pag kinal mo yan is nasa around 120 pesos times 100 heads. Kung 100 heads pa rin yung manok mo, aabot yan ng mga nasa 1,200. So, idagdag income mo na lang yon. Okay? So, yon. Kung ito ay nakatulong at sa tingin mo ay okay to, pwede naman na gawing libangan at the same time ay added source of income. Medyo malaki puhunan, medyo maliit ang kita, pero like I said, sa conservative na computation, medyo maliit ang kita, pero kung sa medyo magandang computation, magandang presyo, so kung yung 2,550 nyo times 10 pesos mo, ibig sabihin yan ay aabot ng magandang presyo, no? So aabot yan ng mga nasa around 25,000 instead na 17,850, 25,500. Minus mo yung 10,000, meron kang tubo. Okay, so maraming salamat. God bless and see you all later.